Advanced Care Directive Form. Biswal na gabay sa pagsagot ng ACD form. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung dumating ang araw na hindi mo na kaya magdesisyon para sa sarili mong kalusugan? Ang pangunahing dahilan ng Advance Directive ay para masigurong masusunod ang iyong sariling kagustuhan sa paggamot kahit kailanman ay hindi ka na makapagsalita. Maraming tao ang natatakot sa matagal na pagdurusa o sa mga paggamot na walang patutunguhan. Sa Advance Directives, maaari mong ipahayag na ayaw mo ng mga hindi kinakailangang interbensyon na magpapahaba lang ng pagdurusa kung wala ng pag-asa at nagawa na lahat ng medikal na interbensyon. Sa Advance Directives, inaalis mo ang pasanin at posibleng alitan sa iyong mga mahal sa buhay. Binibigyan mo sila ng malinaw na gabay. Bago mo sagutin, pag-isipan ng mga ito. Ano ang ibig sabihin ng quality of life para sa akin? Ano ang kinatatakutan ko sa pagtanda o karamdaman? Ano ang aking mga paniniwala na makakaapekto sa desisyon? Ito ang Advanced Directive Form at isa-isa nating talakayin ang kada seksyon ng form. Panoorin ang aming gabay sa pagsagot ng ACD form. Patient Details. Ang parte na ito ay para sa kumpletong detalye ng pasyente. Tinatalakay dito ang definisyon ng pasyente sa kanilang buhay. Tinatalakay naman dito ang kagustuhan ng pasyente kung saan niyang nais manatili kapag nalalapit ang kanyang oras. Itinatanong din ang kahalagahan ng relihiyon o espiritualidad ng pasyente at kung may nais ipagbigay alam sa mga doktor. Dito, tinatalakay ang kagustuhan ng pasyente ukol sa usaping life support na paggamot. Dito, tinatalakay ang mga life support ng paggamot na gusto at ayaw gawin sa panahong hindi makakadesisyon para sa sarili ang pasyente. Cardiac resuscitation. Ito ang proseso ng pagsubok o pagtangkang buhayin muli ang pagtibok ng puso. Ito ay isang medikal na pamamaraan na ginagawa kapag huminto ang pagtibok ng puso ng isang tao. BP stabilizer o support. Ito ay isang medikal na intervention na ibinibigay upang mapanatiling normal ang presyon ng dugo ng isang pasyente. Mechanical ventilation. Ang mechanical ventilation ay tinatawag na pagkakabit sa makina sa paghinga o mas kilala sa pagpapatubo sa Tagalog. Karaniwan itong ginagamit kapag ang isang pasyente ay hindi na kayang huminga ng mag-isa dahil sa malubhang sakit o pinsala. Ang paglalagay ng tubo ay ginagawa para makatulong sa paghinga. Ang tubo ay instrumento lamang para suportahan ang kanilang paghinga sa kritikal na kondisyon. Surgery. Ito ay tumutukoy sa isang medikal na pamamaraan kung saan ang mga doktor ay gumagawa ng pisikal na intervention sa katawan. Kidney dialysis. Ito ay isang medikal na pamamaraan na ginagawa kapag ang kidneys o bato ay hindi na gumagana ng maayos. Sa dialysis, ang dugo ay pinapaagos sa isang espesyal na makina na kumikilos bilang artipisyal na bato. Artificial feeding. Ito ay isang paraan ng pagbibigay ng pagkain at sustansya sa isang tao na hindi kayang kumain sa normal na paraan at karaniwan ay ginagawa sa pamamagitan ng tubo. Comfort medications. Ito ay mga gamot na ibinibigay upang maibsan ang paghihirap, sakit, kirot at pagkabalisa ng isang pasyente. Ang pangunahing layunin nito ay hindi ang paggamot sa pinagmulang sakit, kundi ang pagbibigay ng kaginhawaan at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng pasyente.
Kung may mga desisyon na hindi saklaw ng form na ito, itatalaga ng pasyente ang isang tao bilang surrogate decision maker na magpapasya para sa kanya. Mahalaga na isaalang-alang niya ang kagustuhan ng pasyente. Kung hindi siya malapit na kamag-anak, kailangan ng special power of attorney. Kapag nasagot mo na ito, mahalagang pag-usapan ito sa iyong healthcare agent, pamilya, at doktor. Ang paggawa ng advance directive ay hindi tungkol sa kamatayan. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may kapayapaan ang isip. Alam na ang iyong boses ay maririnig at ang iyong kagustuhan ay igagalang. Ito ay isang regalo sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Pagpaplano para sa hinaharap, dignidad sa bawat yugto.